Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Ika-6. Sigurado ka bang wala kang maling tao? Tanong ni Julio sa tonong nagdududa. Siya ay ganap na nalilito kung bakit ang isang mayamang tao ay kumilos ng magalang at tatawagan siyang yung Master Reeves. Siyempre hindi, Young Master Reeves. Sagot ng lalaki na may tono ng katiyakan. Matagal na niyang hinanap at sa wakas ay natagpuan niya ang Young Master dito. Walang paraan na mapagkakamalan niya siyang ibang tao. Napatingin ulit si Julio sa lalaki. Noong una ay inisip niya na ang tawag sa telepono ay isang kaso ng kidnapping, at nang maglaon ay inilagay ito sa isang kalokohan. Gayunpaman, tila malayo siya sa katotohanan. Mayroon talagang isang mayamang lalaki na tinatawag siyang Young Master na Reeves. Sumama ka sa akin, Young Master Reeves. Matagal nang naghihintay ang aking Panginoon na makilala ka. Napatingin ulit si Julio sa middle-aged man. Napakabilis ng lahat ng nangyari para sa kanya. Wala pang kahit isang araw mula nang makipaghiwalay sila ni Mara at ngayon ay may isang taong hindi pa niya nakikita ay narito na nagsasabing gusto siyang makita ng isang hindi kilalang amo. Napabuntong hininga si Julius bago tumango. Sige, dalhin mo ako sa Panginoon mo, sabi ni Julius. Siyempre Young Master Reeves, sabi ng lalaki na yumuko ng malalim kay Julius. Hindi pinansin ni Julius ang lalaki gayunpaman. Curious siyang malaman kung sino ang master at kung bakit siya nagpadala ng isang tao upang makipagkita sa kanya. Dinala ng lalaki si Julius sa mukhang mamahaling sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang nagmamadaling lumabas sa sasakyan at pinagbuksan ang passenger seat para sa dalawa. Hindi gaanong alam ni Julius ang tungkol sa mga kotse, ngunit mula sa simbolo sa kotse ay masasabi niya na ang kotse ay isang Rolls-Royce na kotse. Alam niya na ang mga Rolls-Royce na kotse ng modelong ito ay napakamahal, higit pa sa Porsche ni Axel Lee. Iniisip niya kung ano ang pagkakakilanlan ng amo. Kung tutuusin, ang sinumang makakabili ng ganoong sasakyan ay talagang isang malaking pagbaril. Pumasok ang dalawa sa kotse, at isinara ng lalaking nakasot ang mga pinto bago nagmamadaling pumunta sa driver's seat. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-zoom off ang sasakyan. Tahimik ang biyahe dahil walang nagsasalita sa isa't isa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpakilalang si Bruce ay nagtanong kay Julius ng ilang mga katanungan ngunit sa huli ay nagpasya na manahimik nang tumanggi si Julius na sagutin ang karamihan sa mga tanong. Makalipas ang 4 na oras, sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang martingale na gate. Natagpuan ni Julius ang kanyang sarili na napawaw sa dim-anor ng gate mismo. Hindi pa siya nakakita ng ganito karangya at karangyan. Ang matayog na tarangkahan ay tila gawa sa purong ginto, habang sila ay nagbigay ng maningning na gintong kinang. May nakasulat na pangalan na Reeves, sa magandang estilo sa gate. Natagpuan ni Julius ang kanyang sarili na tinamaan ng karangyan ng mismong tarangkahan. Iniisip niya kung ano ang nasa labas ng Imperial Gate. Pagkatapos ng isang serye ng napaka-advanced na mga pagsusuri sa seguridad, ang Rolls-Royce ay lumagpas sa mga gate. Sa puntong ito, natagpuan ni Julius ang kanyang sarili sa ganap na pagkawala ng mga salita. Hindi siya nakabuo ng magkakaugnay na pangungusap, at ganap na netali ang dila. Ang nasa kabila ng marangyang gate ay isang mansyon na tila diretso sa isang pelikula. Ang buong mansyon ay sumigaw ng kayamanan. May mga hardin na may kakaiba at magagandang bulaklak. Ang ilang mga bulaklak ay kumikinang ng maliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan. May magandang fountain sa gitna ng mansyon, at isang magandang sculpture ang nasa ibabaw ng fountain. Ang tubig na umuusbong mula sa fountain ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, at natagpuan ni Julius ang kanyang sarili na natulala. Masyadong nawala si Julius sa kanyang pagkabigla kaya hindi niya napansin na sinenyasan ni Bruce ang driver na magdahan-dahan. Mabagal na nagmaneho ang Rolls-Royce sa buong mansyon, na nagbigay kay Julius ng malinaw na tanawin sa lahat ng gusto niyang makita. Sa wakas, huminto ang Rolls-Royce sa pasukan sa pintuan ng mansyon. Bumaba ang driver at binuksan ang mga pinto para sa dalawa, bago bumalik sa kotse at nagmaneho. Tinitigan ni Julius ang Rolls-Royce nang may pananibik. Napansin ito ni Bruce at tinapik siya sa balikat. Huwag kang mag-alala, Young Master Reeves. Ang kotseng iyon ay hindi karapat-dapat sa iyong pansin. Tumango si Julius at nanatiling pipi ngunit nagbubulong-bulungan sa kanyang puso. Ganito ba ang pag-iisip at pag-uugali ng mayayaman? Hindi karapat-dapat sa aking pansin. Impyerno, panaginip pa rin na nasa isang lugar na kasing rangyang nito.
Walang nakitang mali si Bruce sa tugon ni Julius at ngumiti. Iniyuko niya ang kanyang ulo bago iminuwestra ang kanyang braso pasulong tulad ng gagawin ng mayordomo sa kanilang Panginoon. Sa ganitong paraan, Young Master Reeves. Tumango si Julius at nagsimulang maglakad lampas sa marangyang hallway na sinundan ng malapitan ni Bruce. Hindi tulad ng noong. Nasa Rolls Royce siya, hindi siya nakatitig sa mga mararangyang hallway at abstract paintings na nakasabit sa dingding. Masyado siyang kinakabahan para gawin iyon. Bilang isang taong mahirap hanggat naaalala niya, ito ay isang bagay na hindi niya maisip. Kahit na sobrang kinakabahan si Julius, paminsan-minsan ay binibigyang pansin pa rin niya ang mga painting sa dingding. Hindi nagtagal ay naakit siya sa isang larawan sa dingding. Ang larawan ay naglalarawan ng dalawang nasa hustong gulang sa kanilang huling bahagi ng 20s na kapansin-pansing kamukha ni Julius. Hindi alam ni Julius kung bakit, ngunit ang pagtingin sa kanilang larawan ay napuno siya ng malalim na pakiramdam ng pagkawala. Halos 1 minuto niyang tinitigan ang litrato bago nag-iwas ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad sa marangyang hallway. Naglakad pa sila ng ilang minuto, dumaan sa ilang mga painting at luxury items bago huminto sa harap ng isang pinto. Humakbang si Bruce at kumatok ng 2 beses sa pinto. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan bago ang isang pagod na boses ang tumugon sa mga katok. Pumasok ka. Napaatras si Bruce at muling yumoko. Pagkatapos mo, Young Master Reeves. Gayunpaman, hindi gaanong pinansin ni Julius ang pag-uugali ni Bruce. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya habang nakatayo doon. Hindi niya kailangang maging isang henyo upang malaman na ang tao sa likod ng pintong iyon ay ang master na pinag-uusapan ni Bruce, ang master na nagpadala kay Bruce upang hanapin siya at dalhin siya dito. Huminga ng malalim si Julius at huminga ng malakas bago pinagtibay ang kanyang desisyon. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob ng kwarto. Oras na para makilala ang master na iyon. Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. Ikapito. Pumasok si Julius sa loob ng kwarto at pumasok sa tila study ante. May malaki at maayos na mahogany desk sa kwarto at sa likod ng desk ay may nakaupong matandang lalaki. May ilang mga dokumento na nagkalat sa mesa, at tila dinadaanan ito ng matanda bago kumatok si Bruce sa pintuan. Laging inaasahan ni Julius na ang Panginoon ay isang taong mataas at mayabang na may maraming magagandang babae na nakasabit sa kanyang braso. Kung tutuusin, alam niyang malayo sa pagiging simpleng tao ang nasa likod ng ganitong yaman. Gayunpaman, ang kanyang imahinasyon ay medyo masyadong ligaw at ganap na wala sa marka. Ang Panginoon ay hindi mataas at mapagmataas na tao, ngunit isang simpleng matandang lalaki. Siya ang uri ng tao na mararamdaman mong obligado kang tumulong sa pagtawid sa mga abalang kalsada sa kalye. Habang nakatitig si Julius sa master ay ganoon din ang ginagawa ng master. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at ilang beses na inayos ang kanyang salamin na parang pinag-aaralan si Julius na parang specimen. Matapos ang ilang segundong pag-aaral ni Julius ay bumaling siya kay Bruce na kakapasok lang sa kwarto at nagtanong. Si Julius Reeves ba ito? Oo, master. Siya talaga si Young Master Reeves. Sagot ni Bruce na yumoko ng malalim sa matanda. Nagningning ang mga mata ng matanda at parang inalok na sa wakas ang bagay na pangarap niya ay tumayo siya mula sa kanyang upuan at sumugod kay Julius. Diyos ko, bata ba talaga si Julius? Sabi ng lalaki, hinawakan si Julius sa buong katawan. Noong una ay hindi komportable si Julius, ngunit nagpa siya na huwag ilayo ang matanda sa kanya. Nasasabi niya na ang matanda ay nagkakaroon ng sandali habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak mula sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyang nasiyahan ang matanda sa paghawak kay Julius. Hinawakan niya ang mga kamay ni Julius, hindi nagpapakita ng paggalang sa kanyang kaawa-awang damit at hindi kanais-nais na damit. Bagamat hindi kilala ni Julius ang matanda, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso sa paggamot na iyon. Ang sarap makakita ng hindi hinuhusgahan siya dahil sa suot niya. Dinala siya ng matanda sa isang upuan sa study bago umupo sa isa pang upuan sa tapat niya. Sumunod sa kanila si Bruce at pumwesto sa likod ng matandang tinawag niyang amo. Pagkalipas ng 16 na taon, natagpuan ka na namin, Julius Reeves. Hindi maintindihan ni Julius ang ibig nilang sabihin. Hindi siya nawawala, kaya bakit nila sasabihin na natagpuan na siya? Napansin ng matanda ang pagkalito sa mukha ni Julius at napabuntong hininga. Alam kong sobrang nalilito ka ngayon. Siguradong naguguluhan ka sa tawag sa telepono na natanggap mo mula kay Bruce at sa ating kasalukuyang pag-uugali, kaya ipapaliwanag ko kung ano talaga ang nangyari sa iyo.
Tumango si Julius. Kailangan niya talaga ng paliwanag sa lahat ng ito. Muling bumantong hininga ang matanda bago nagsalita. Nakita mo, 16 na taon na ang nakalilipas, noong ikaw ay 4 na taong gulang pa lamang, ang aking anak na si Tristan Reeves at ang kanyang asawang si Diana Reeves ay naglalakbay sa villa ng pamilya sa East Green Estate kasama mo. Naisip naming lahat na magiging napakasmooth ng biyahe, ngunit hindi iyon ang nangyari. Kitang-kita ni Julius na napakasakit para sa kanya ang kwentong sasabihin sa kanya ng matanda. Pero he needed to hear the story, gaano man kasakit para sa matanda, kaya tumahimik siya. Nagkaroon ng isang kakilakilabot na aksidente sa sasakyan, at ang aking anak na lalaki at ang kanyang asawa ay namatay sa pag-crash. Sabi ng matanda, at napaluha si Julius sa gilid ng mga mata ng matanda. Bagamat nangyari ito 16 na taon na ang nakakaraan, tila kahapon pa rin iyon sa kanya. Si Julius ay hindi kailanman nagmalasakit sa kanyang mga magulang noon. Masyado siyang nakatutok sa kanyang mga part-time na trabaho para alalahanin ang mga bagay na inaakala niyang walang kabuluhan, ngunit nang marinig niya ang kwento ng nangyari sa kanyang mga magulang, nakaramdam siya ng matinding kawalan. Akala namin namatay ka sa pagkakabangga sa kanila, pero walang record o bakas ng bangkay mo na natagpuan sa pinangyarihan. Dahil doon, lubos akong naniwala na buhay ka. Palagi akong hinanap ng aking personal assistant na si Bruce ang mundo para sa iyo. Hindi namin alam kung buhay ka o hindi. Sa wakas, pagkatapos ng 16 na taon, nahanap ka namin. Ang sabi ng matanda, baka sa kanyang mukha ang mga luha ng kagalakan. Napatingin si Julio sa matanda na may init sa kanyang mga tingin ngayon. Ito ay lumabas na ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang car crash, at ang kanyang katawan ay wala sa pinangyarihan ng pagbangga. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng matrona sa ampunan. Sinabi niya sa kanya na isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagdala sa kanya sa bahay ampunan, at sinabi sa kanya ang kanyang pangalan. Siya ay paulit-ulit na binalaan na huwag baguhin ang kanyang pangalan sa anumang kadahilanan, na sinunod niya. Naalala ni Julius ang larawan ng 2 tao na nakita niya sa hallway at nagtanong. Kung gayon ang larawan ng 2 taong iyon sa hallway ay ang aking mga magulang. Oo, sila ay sina Tristan Reeves at Diana Reeves, ang iyong mga magulang. Tumango ang matanda. Nanatiling tahimik si Julius. Masyadong marami ang lahat para sa kanya para tanggapin sa sandaling iyon. It still felt so unreal to him. Matapos ang ilang segundong katahimikan, muling nagsalita ang matanda. Julius, alam kong marami itong dapat tanggapin, pero sana maintindihan mo. Gusto ka naming mahanap ng mas maaga, ngunit hindi namin inaasahan na aabot ito ng ganito katagal. Narinig ko mula kay Bruce ang tungkol sa buhay na nabuhay ka. Ito ay dahil lamang sa aming kapabayaan, pasensya na, sincerity na sabi ng matanda. Wala kang kasalanan, matanda. Walang paraan na mahahanap mo ako ng ganoon kaga. Kung mayroon man, ako ang dapat magpasalamat sa iyo, sagot ni Julius. Tumango ang matanda. Matapos ang lahat ng mga taon na ito ng baliketen ang napakalaking pasanin, sa wakas siya ay napalaya. Tumingin ulit siya kay Julius bago nagsalita, at iba ang tingin sa mga mata niya habang nagsasalita. Panahon na para sa iyo, Julius Reeves, na isuko ang buhay na iyon at angkinan ang iyong nararapat na lugar bilang tagapagmana ng Reeves Consortium. Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. Ikaw 8. Pilit na inaalam ni Julius ang sinabi ng kanyang lolo. Hindi pa rin niya nalalampasan ang pagkabigla sa paghanap ng pagkakakilanlan ng kanyang mga magulang, ngunit ang kanyang lolo ay naghulog ng isa pang bomba sa kanya. Nagtaka siya. Ilang beses siyang magugulat bago siya makapagpahinga. Ang tagapagmana ng Reeves Consortium. Tanong ni Julius. Oo, ikaw ang tagapagmana ng Reeves Consortium. Sagot ni Lolo Julius. Nagulat na naman si Julius. Bilang isang estudyante ng business management, natural na naiintindihan niya kung ano ang A Consortium. Ligtas na sabihin na ang sinumang nag-aangkin na nagmamayari ng isang consortium ay napakayaman. Ano ang isang consortium? Kwalipikado ka lang na sabihing nagmamayari ka ng consortium kapag nagkaroon ka ng higit sa 50% share sa lahat ng kaakibat na negosyong kasangkot. Iba ang tingin ni Julius sa kanyang lolo. Ipinaliwanag ng paghahayag na ito kung bakit ang lahat dito ay napakaranggal at kung bakit nagawang magmaneho ng kanyang lolo Butler ng kotse na kasing mahal ng isang Rolls-Royce. Gayunpaman, may malaking depekto sa sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Kahit na siya ang tagapagmana ng mga Reeves Consortium, bakit wala siyang narinig na kumpanyang may pangalang Reeves
Ang katotohanan na siya ay mahirap ay hindi nangangahulugan na siya ay ignorante. Kilala niya ang marami sa mga nangungunang kumpanya sa mundo, at kilala rin niya ang ilang kilalang consortium. Sa katunayan, ang ama ni Axel Lee ang namamahala sa isa sa mga 5-star restaurant sa Mayflower District. Lolo, sabi mo ako ang tagapagmana ng Reeves Consortium. Tanong ni Julius. Oo, ikaw. Sagot ng kanyang lolo. Ngunit bakit wala akong narinig na anumang nangungunang kumpanya sa mundo na may pangalang Reeves? Bilang isang estudyante ng pamamahala ng negosyo, gumawa ako ng maraming pananaliksik tungkol sa mga nangungunang kumpanya at hindi pa ako nakakita ng isang kumpanya na may pangalang Reeves. Ngunit napabuntong hininga ang kanyang lolo nang marinig ang tanong ng kanyang apo. Gayunpaman, hindi niya ito sinisisi. Ito ay inaasahan dahil ang mga tagapagmana lamang ng Reeves Consortium ang nakakaalam kung gaano karaming kapangyarihan at kayamanan ang kanilang kinokontrol. Hindi sinagot ng lolo niya ang tanong niya. Sa halip ay tumayo siya at naglakad papunta sa mahogany desk kung saan nagkalat ang ilang mga dokumento. Kinuha niya ang 2 sa mga dokumento at naglakad pabalik sa upuan na inuupuan niya kanina. Inabot niya ang mga dokumento kay Julius bago nagsalita. Ang mga kumpanyang nakalista doon ay nasa ilalim ng Reeves Consortium. I have more than 70% shares in each of those companies. Bilang isang mag-aaral ng business management, dapat nakita mo ang karamihan, kung hindi lahat ng mga kumpanyang iyon. Sandaling tumingin si Julius sa kanyang lolo bago ibinaling ang tingin sa mga dokumentong nasa kamay nito. Gayunpaman, hindi lumipas kahit isang segundo bago nalaglag ang panga ni Julius. Siya ay lubos na nabigla. Akala niya ay wala nang makakapagpabigla sa kanya, ngunit ang nakita niya ay tuluyang nabaliw sa kanyang isipan. Nasa mga dokumento ang ilang nangungunang kumpanya sa mundo, na may pinakamababang kumpanya na nirerango sa ika-70 sa mundo, at ang kanilang taunang kita. Ang Infinite Vibe Inc. ay nirerango sa ika-17 sa mundo na may taunang kita na $300 billion. Hindi alam ni Julius na ang streaming platform kung saan nakastream ng live ang dinner date ng kanyang ex-girlfriend kay Axel ay pagmamayari ng kanyang pamilya. Ang Nix Inc. ay nirerango sa ika-7 sa mundo na may taunang kita na $600 billion. Doble iyon sa halagang ginawa ng Infinite Vibe Inc. Maraming alam si Julius tungkol sa Nix Inc. Nag-research pa siya tungkol sa kanila noong ika-2 taon niya sa universidad. Bilang nangungunang kumpanya sa teknolohiya at mga deco-orienting gadget, sila ay isang kumpanyang kinikilala sa buong mundo. Ang kanilang rango lamang ay nagsasalita tungkol sa yaman na mayroon sila. Sila rin ang ika-10 pinakamayamang kumpanya sa mundo, ngunit ang dokumentong ito ay nagsabi na ang Nix Inc. ay kabilang sa Reeves Consortium. Mayroon ding ilang malawak na kinikilalang negosyo sa listahan. Ang Reeves Consortium ay hindi lamang binubuo ng mga kumpanya lamang. Ang mayayamang distrito, kinikilala sa buong mundo na mga luxury store, nangungunang sertipikadong 10-star na mga hotel, at ilang mineral mines at oil well ay bahagi lahat ng Reeves Consortium, kung saan ang Reeves Consortium ay mayroong higit sa 70% share sa bawat isa sa kanila. Pakiramdam ni Julius ay umiikot ang kanyang ulo nang tingnan niya ang taunang kita ng bawat isa sa mga negosyong nakalista sa dokumento. Impyerno ang ilan sa mga balon ng langis ay kumikita pa nga ng halos $1 trilyong taon-taon. Biglang napatigil si Julius sa pagtingin sa listahan. Nilinggan niya ang kanyang lolo at nagtanong ng isang napakahalagang tanong. Lolo, ano ang netong halaga ng Reeves Consortium? Ngumiti ang kanyang lolo bago sumagot. Ang tagal na nung huli akong nag-abala mag-check. Ang netong halaga ay patuloy na tumataas ng higit sa 10 beses sa nakaraang netong halaga sa susunod na araw pa rin. Tumango si Julius. Basically sinasabi ng lolo niya na walang kwenta magtanong. Ang kanilang kayamanan ay literal na walang limitasyon. Napansin ng lolo ni Julius na natapos na ni Julius ang mga dokumentong iniabot nito sa kanya. Tumikim siya ng malakas, na nakuha ang atensyon ni Julius sa kanya. Nang makita niyang nakatutok sa kanya ang atensyon ni Julius, nagsalita siya. Julius, lahat ng mga kumpanyang iyon ay hindi na nakarehistro sa ilalim ng aking pangalan. Nanlaki ang mata ni Julius. Ano ang ibig mong sabihin sa lolo? Agitated na tanong ni Julius. Tumahimik ka Julius. Ang mga kumpanya at negosyo ay nasa ilalim ng aking pangalan dahil ang iyong ama na dapat na magmana sa kanila ay namatay ng maaga. Ngayon ako ay isang matandang lalaki lamang na gustong magpahinga at alagaan ang kanyang kalusugan. Nagulat na naman si Julius. Ano ang ibig mong sabihin na alagaan ang iyong kalusugan? Napakalusog mo lolo.
Muling bumantong hininga ang kanyang lolo. Pagod ako, Julius. Ako ay naging pinuno ng Reeves Consortium sa loob ng mahigit 40 taon na ngayon. Oras na para ikaw ay kumuha ng iyong nararapat na lugar. Walang dahilan para subukan mong baguhin ang isip ko. Nailipat ko na ang lahat ng shares na pagmamay-ari ko sa mga kumpanyang iyon at nerehistro ko sila sa ilalim ng iyong pangalan. Nagmamay-ari ka na ngayon ng 70% ng mga bahagi sa bawat isa sa mga kumpanyang iyon. Napapikit si Julius. Masyadong maaga ang lahat ng ito. Gayunpaman, nagpatuloy ang kanyang lolo sa pagsasalita. Alam ko na ito ay napakabigla, at nais kong magpatuloy bilang pinuno hanggang sa ikaw ay handa ng mamuno sa Reeves Consortium. Ngunit hindi ako pinapayagan ng aking kalusugan. Tumayo ang kanyang lolo mula sa upuan na kanyang inuupuan at nagpatuloy sa pagsasalita. Huwag kang mag-alala. Inabisuhan ko ang bawat tagapamahala ng mga negosyong iyon na ikaw ang bagong pinuno ng Reeves Consortium ngayon. Kapag sinabi mo sa kanila ang iyong pangalan, igagalang kanila ng may lubos na paggalang. Magsasalita na sana ulit si Julius, pero hinampes siya ng lolo niya. Sigurado akong pagod na pagod ka. Magpahinga at magpahinga. Bukas na natin tatapusin ang ating talakayan. Sabi ng lolo niya, bago lumabas ng study kasama ang mayordoma niya, naiwan si Julius mag-isa sa study. Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. Ika-9. Nagising si Julius pagkatapos ng mahaba at nakakapreskong tulog. Matagal siyang nag-shower, hinahangaan ang mga mag-agarang at katanji tanging dekorasayon sa banyo, pati na rin ang magandang bathtub at full wall mirror. Pagkatapos niyang maligo ng mahabang panahon, binalot niya ng puting bathrobe ang katawan niya at humiga sa king-sized bed. Hindi niya ma-appreciate ang lambot ng kama dahil sa sobrang pagod. Nakatulog siya halos ilang segundo ang lumipas, ganap na ginugol. Tumayo si Julius sa kama at naglakad patungo sa bintana. Hinawi niya ang mamahaling itim na kurtina at tumingin sa labas ng bintana mula sa kwarto niya. Buti na lang Sabado ngayon kaya walang lectures or classes na ginaganap sa university. Tiningnan ni Julius ang kabuuan ng mansyon ng Reeves mula sa kanyang bintana. Hindi niya ito nakitang mabuti sa gabi, ngunit ang pagkakita nito ngayon ay nagpaalala sa kanya ng yaman na mayroon ang kanyang pamilya. Naalala ni Julius ang lahat ng nangyari kagabi. Ang kanyang buong mundo ay literal na bumaliktad. Mula sa pagkakapiyansa dahil sa hindi pagbabayad ng $5,000 hanggang sa pagmamay-ari ng ilang nangungunang kumpanya at negosyo sa mundo. Ito ay hindi kapanipaniwala. Nakatingin pa rin siya sa mansyon nang may kumatok sa kanyang pintuan. Pumasok ka. Bumukas ang pinto at pumasok si Bruce, ang mayordoma ng kanyang lolo. Pinalitan niya ang kanyang suit mula puti sa asol, ngunit mayroon pa rin itong pagkakatulad. Ito ay insanely mahal. Young Master Reeves, gustong makausap ka ng aking amo. Sinabi ni Bruce, sobrang respeto ng tono niya. Tumanggaw si Julius. Sige bigyan mo ako ng 1 minuto. Palitan ko ang aking damit sa angkop na bagay. Makikipagkita ako sa kanya sa study. Bahagyang yumuko si Bruce bago lumabas ng kwarto. Nagpalit si Julius mula sa kanyang bathrobe sa kanyang hindi magandang damit bago lumabas ng silid. Wala siyang ibang damit dahil hindi niya inaasahan na gagastusin niya na siya ang tagapagmana ng Reeves Consortium. Sumama siya sa kanyang lolo na nasa study na at umupo sa kanyang upuan. Malumanay niyang bati sa kanyang lolo na ikinatango ng kanyang lolo. Tulad ng sinabi ko sa iyo kahapon, ikaw na ngayon ang pinuno ng Reeves Consortium. Ipinagmamalaki ko na nakapasok ka sa Kingston University. Kahit na hindi ito ang aking pinakamahusay na pagpipilian, ito ay isang nangungunang unibersidad pa rin. Tumanggaw si Julius. Gayunpaman, iniisip niya kung ano ang kinalaman ng kanyang unibersidad sa kanilang pag-uusap. Kailangan mo ng Certificate of Graduation mula sa Kingston University, kung hindi, maaaring maliitin ng mga tao ang iyong mga kakayahan bilang pinuno ng Reeves Consortium. Bagamat hindi sila maglalakas loob na sabihin iyon, mas mabuti pa rin na kunin mo ang iyong Certificate of Graduation. Dahil inilipat ko ang pagmamay-ari ng Reeves Consortium sa iyo, kailangan mong subaybayan ang pag-unlad ng mga kumpanyang iyon buwan-buwan. I'm sure marami kang hahawakan dahil estudyante ka pa, kaya kailangan mo ng personal assistant. Normally, I would have employed one for you, but as the new head, you need to do such things by yourself. Kung tutusin hindi ako palaging nariyan para tulungan ka. Tumanggaw si Julius. Nakita niya ang kahulugan ng sinabi ng kanyang lolo. Siguradong hindi niya kakayanin ang masalimuot na detalye ng Reeves Consortium at isa pa rin siyang nangungunang estudyante.
Ang kailangan niya ay isang may kakayahan at tapat na personal na katulong na mapagkakatiwalaan niya sa mga masalimuot na detalye ng Reeves Consortium. Hahawakan ng assistant ang lahat tungkol sa consortium at ang kailangan lang niyang gawin ay dumaan sa buod at pumirma ng ilang mga dokumento. Gayunpaman, hindi niya basta-basta maaaring ibigay ang ganoong maselang trabaho sa sinuman. Kailangan niyang makahanap ng taong mapagkakatiwalaan niya, at kahit na hindi sinabi sa kanya ng kanyang lolo, alam niya na ang taong iyon sa buhay niya ay ang kanyang mayordomo, si Bruce. Naiintindihan ko po, lolo, sabi ni Julius. Ngumiti ang kanyang lolo. Ngayon lahat ng bagay tungkol sa handover ay kumpleto na. Sa wakas ay makakapagpahinga na siya pagkatapos ng 40 taon. Napatingin ang lolo niya sa kaawa-awang damit na suot ng apo at napabuntong hininga. Paanong ang bagong head of the Reeves Consortium ay nakasuot ng kaawa-awang damit? Isang kahihiyan kung makikita siyang ganito. Julius, magkano ang mayroon ka sa iyong bank account? Tanong ng kanyang lolo. Bahagyang lumiit si Julius. Wala siyang pera sa account na ito at may utang pa sa kanyang mga kasama sa dorm ng halagang $5,000. Hindi na kailangan ng lolo niya si Julius na magsabi ng kahit ano. Alam niya na ang kanyang apo ay namumuhay ng isang poor man at walang pera. Sinenyasan niya si Bruce na lumapit at may ibinulong sa tenga niya. Tumango si Bruce bilang pagsang-ayon bago nagmamadaling lumabas ng study. Lumingon ang lolo ni Julius na si James Reeves sa kanyang apo at inilabas ang kanyang telepono. Nag-type siya sa the phone ng ilang segundo bago nilapag ang phone niya sa study table. Gulat na napatingin si Julius sa telepono. Mayroon lamang 10 sa mga modelong iyon sa mundo, at ang panimulang presyo para sa bawat isa ay $100,000. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ang telepono ay nagmukhang iba sa karaniwang modelo ng teleponong iyon. Ang likod ng telepono ay puti at ang letrang ay nakaistilong nakasulat sa likod ng telepono. Alam kaagad ni Julius na ito ay isang customized na telepono mula sa parehong modelo. Napansin ni James Reeves ang kanyang anak na nakatitig sa telepono na may matinding tingin at ngumiti. By the way Julius, balita ko sira ang phone mo. Sasabihin ko kay Bruce na bigyan ka ng bago, sabi ni James. Bago pa makasagot si Julius, bumukas ang pinto at pumasok si Bruce. Dumiretso siya sa mahogany desk at nag-slide ng isang bagay sa mesa kung saan nakaupo si Julius. Kinuha ni Julius ang item at nakitang nakaistilong black card iyon. Nag-aral siya ng detalyado at nakita niya ang parehong stylish sa gitna ng card na nakasulat sa ginto. Julius, iyon ay isang debit card na eksklusibong ginawa para sa pinuno ng Reeves Consortium. Mayroong higit sa $10 bilyong sa card na iyon. Gamitin ito sa alinman sa mga kumpanyang nakalista sa ilalim ng Reeves Consortium. Sapat na iyon para makapagpalit ka ng damit at makakuha ng magandang lugar para manatili ka sa paaralan. $10 bilyong. Sigaw ni Julius. Oo, sagot ni James. Ikaw ang pinuno ng Reeves Consortium ngayon. Walang halaga ang ganoong kalaking pera. Umiling si Julius. Kasing dukha siya ng isang daga ng simbahan noong isang araw lang. Paano siya biglang nagkaroon ng over $10 billion sa kanyang account? At saka, nag-transfer ako ng pocket money sa iyong regular na bank account. Ikaw ang pinuno ng Reeves Consortium. Dapat kang kumilos tulad ng isa. Nagpatuloy si James. Nanatiling tahimik si Julius. Hindi pa rin niya maibabalot ang kanyang ulo sa dami ng yaman na kontrolado niya ngayon. Bigla niyang naisip si Mara at nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Iniwan niya siya para sa isang taong sa tingin niya ay mas mayaman kaysa sa kanya, ngunit ngayon ay nagmamay-ari na siya ng ilang nangungunang kumpanya at negosyo sa mundo. Maging ang negosyong pagmamay-ari ng pamilya Lee kung ikukumpara sa kanyang kayamanan ay parang paghahambing ng butil ng buhangin sa malawak na desyerto. Naisipan niyang puntahan si Mara at sabihin dito na mayaman na siya at kaya niyang bilhin ang lahat ng mamahaling item na gusto niya, ngunit saglit lang iyon bago niya naisip. Hindi man lang niya ito niligawan ng isang buwan bago siya ipinagtabuyan sa ibang tao. Obvious naman na never niya itong minahal. Ibinigay niya ang lahat para sa relasyon, ngunit sa huli ay tinanggihan. Napabuntong hininga siya. Ang ilang mga bagay ay hindi lamang meant to be. Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. Ika-10. Naaalala pa rin ni Julius ang relasyon at breakup nila ni Mara nang muling magsalita ang kanyang lolo. Julius, wala ka pang sasakyan, ikaw ba? Tanong ng kanyang lolo. Hindi sumagot si Julius, pero nanginginig ang gilid ng mga mata niya. Siyempre wala siyang kotse. Paano kaya niya afford ang sasakyan gayong kawawa naman siya ng daga ng simbahan?
Napangiti si James Reeves sa init nang makita niyang nagsalubong ang mga kilay ng apo. Sobrang naalala nito ang kanyang anak. Palaging kumikibot ang kilay ng anak niyang si Tristan Reeves kapag naiinis. Well, hindi mangyayari iyon. Kailangan mong mamuhay tulad ng isang Reeves ngayon. Bruce. Dalhin mo siya sa garahe at hayaan siyang pumili ng 2 kotse na gusto niya. I-customize ang mga kotse sa kanyang panlasa at ihatid ang mga ito sa kanya sa lalong madaling panahon. Maautoridad na sabi ni James. Oo, Master James. Sagot ni Bruce, bahagyang yumoko. Nilinggan niya si Julius na parang isang isda na nakanganga ang bibig bago nagsalita. Young Master Reeves, sa ganitong paraan pakiusap. Napabuntong hininga si Julius. Mula sa pagtanggap ng card na nagkakahalaga ng $10 billion hanggang sa pagkalooban ng 2 kotse na gusto niya mula sa garahe. Walang paraan para tanggihan niya ang ganoong regalo. Hinding-hindi siya papayagan ng lolo niya na tanggihan ito anyways. Tumayo si Julius at lumabas ng study. Na-curious naman siya na makita ang garahe. Dahil mayroon ng napakamahal na Rolls Royce, naisip niya kung anong uri ng mga kotse ang naruroon sa garahe. Si Julius at ang mayordoma ng kanyang lolo na si Bruce ay naglakad ng ilang minuto sa marangyang mga pasilyo bago huminto. Pumunta si Bruce sa isang pinto at iniskan ang kanyang fingerprint at kaliwang mata para sa security purposes bago buksan ang pinto. Sa likod pala ng pinto ay may elevator. Pumasok si Julius sa elevator at nag-input si Bruce ng floor number bago pinindot ang close button. Nagsimulang bumaba ang elevator at bumaba ng halos 2 minuto bago huminto. Bruce. Binuksan ang pinto at tumabi, hinihintay si Julius na unang lumabas ng elevator. Hindi ginagamit si Julius. Sa gayong paggamot ay hindi pinansin ang pag-uugali ni Bruce at lumabas, pagkatapos ay sumunod si Bruce. Gayunpaman, 10 segundo lang naglakad si Julius bago tuluyang huminto. Tila hindi siya titigil sa pagkabigla at pagtataka hanggat nananatili siya sa mansyon ng Reeves. Inaasahan ni Julius ang isang normal na garahe na may ilang mga kotse na lahat ay mahal, ngunit ito ay ganap na wala sa kanyang imahinasyon. Gayunpaman, dapat ay inaasahan niya ito nang dalhin siya ni Bruce sa isang garahe sa underground. Sa isang sulyap, mabibilang ni Julius ang mahigit 40 sasakyan, at lahat sila ay ginawa mula sa iba't ibang kumpanya ng sasakyan. Mayroong iba't ibang Rolls Royce na mga kotse, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Bugattis, Porsche, Koenigseggs at maging mga limousine. Naramdaman ni Julius na natuyo ang kanyang bibig sa nakitang nasa harapan niya. Ang daming mamahaling sasakyan. Hindi siya naglakas loob na magtaka kung magkano ang halaga ng buong underground na garahe na ito. Dahan-daang naglakad si Julius, hinahangaan ang ganda ng mga sasakyan. Mayroong ilang antigo at lumang mga kotse na naruroon sa underground na garahe, ngunit alam ni Julius na kahit luma na ang hitsura nila, malamang na. Nagkakahalaga sila ng higit sa doble ng halaga ng ilang iba pang mga kotse doon. Napangiti si Julius. Hindi niya alam na ang kanyang lolo ay mahilig sa mga vintage na sasakyan. At muli, kahapon lang niya nakilala ang kanyang lolo. Napakaraming bagay na hindi niya alam tungkol sa kanyang lolo. Naglakad si Julius ng ilang minuto bago huminto. Pagkatapos ng maingat na pagmumuni-muni, hindi pa rin siya makapagpasya kung aling 2 sasakyan ang sasakay para sa kanyang sarili. Bigla siyang ngumiti, na parabang nakakuha siya ng isang napakahalagang discovery. Nilinggan niya si Bruce na nakatayo lang sa likuran niya at nagsalita. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng bawat isa sa mga kotseng ito? Tanong ni Julius. Talagang, Young Master Reeves. Magalang na sagot ni Bruce. Brilliant. Bulalas ni Julius. Napatingin si Bruce sa kanyang Young Master na may pag-aalinlangan. Nagtataka siya kung bakit. Bigla siyang tinanong ng Young Master ng ganoong tanong. Gayunpaman, hindi gaanong mahalaga si Julius kay Bruce. Dahil siya na ngayon ang pinuno ng Reeves Consortium, dapat na siyang magsimulang kumilos bilang isa. Hindi niya kailangang maging masinop. Ngayon Bruce, dalhin mo ako sa 2 pinakamahal na sports car sa garahe na ito, sabi ni Julius. Ang solusyon ay napakasimple. Pipili na lang siya ng mga pinakamahal na sasakyan. Kung hindi niya gusto ang sino man sa kanila, pupunta siya para sa pinakamalapit na pinakamahal na sports car na regalo. Isang simple at prangka na solusyon. Ngumiti si Bruce. Ngayon ang Young Master ay sa wakas ay nagsimulang kumilos tulad ng isang Reeves. Bilang isang Reeves, dapat mo lang gawin ang pinakamahusay. Anumang bagay ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Siyempre Young Master Reeves, sa ganitong paraan please, sagot ni Bruce bago ihatid si Julius sa lugar kung saan nakaparada ang pinakamahal na sports car. Naglakad lang sila ng ilang segundo bago huminto sa harap ng isang itim na sports car.
Agad namang nahulog si Julius sa itim na sports car. Ito ay napaka-estilo, at exuded elegance at pagkalalaki sa parehong oras. Top-notch din ang disenyo. Anong sasakyan ito? Tanong ni Julius. Ito ay isang Bugatti La Voiture. Ito ang pinakamahal na kotse na nagawa ng kumpanya ng sasakyan. Sagot ni Bruce. Oh, magkano ito? Tanong ni Julius. Gusto niyang malaman kung magkano ang pinakamahal na kotse sa garage na ito. $20 milyong, Young Master Raves. Sagot ni Bruce. Gulat na napatingin sa kanya si Julius. $20 milyong para sa isang solong kotse. Bulalas ni Julius. Oo, Young Master, sagot ni Bruce. Napabuntong hininga si Julius. Mayaman na siya ngayon. Maaari siyang bumili ng 100 ng naturang mga kotse kung gusto niya ngayon. Bilang pinuno ng Raves Consortium, hindi na niya hahayaang kumilos pa ang mga bagay na tulad nito. Sige, dadalhin ko itong kotse, sabi ni Julius. Nagustuhan niya ang disenyo ng kotse at gusto niya ito para sa kanyang sarili. Okay, Young Master Raves, may gusto ka bang ipasadi ako tungkol sa kotse? Tanong ni Bruce. Napatingin si Julius sa sasakyan at umiling. Wala na siyang kailangang palitan sa sasakyan. Nagustuhan niya ang kotse sa paraang ito. Tumango si Bruce bilang pagsang-ayon bago pinamunuan si Julius sa isa pang paglilibot. Matapos ipakita kay Julius ang ilang mamahaling sasakyan na tinanggihan ni Julius, sa wakas ay huminto sila sa harap ng isa pang sasakyan. Anong sasakyan ito? Tanong ni Julius. Ito ay isang Lamborghini Veneno Roadster, Young Master Raves. Sagot ni Bruce. Oh, magkano ito? Tanong ni Julius. $6 na milyong na Young Master Raves, sagot ni Bruce. Napatingin si Julius sa dilaw na sports car. Sobrang nagustuhan niya ang isang ito. At ito rin ay isang makatwirang saklaw ng presyo. Kung ihahatid niya ito sa paaralan ay katanggap-tanggap ito. Bagamat hindi niya gusto ang dilaw na kulay, maaari niyang ayusin ito upang makustomize ito. Parang nabasa ni Bruce ang nasa isip niya, nagtanong ito sa kanya. Okay, Young Master Raves, may gusto ka bang ipasadi ako tungkol sa kotse? Tanong ni Bruce. Oo, baguhin ang kulay sa isang bagay na mas panlalaki. Iyon lang dapat, sagot ni Julius. Okay, Young Master Raves, magalang na sagot ni Bruce. Tama, magkano ang magagastos para i-customize ang mga kotseng ito? Tanong ni Julius out of curiosity. Ang Bugatti ay nagkakahalaga ng $60 milyong habang ang Lamborghini ay nagkakahalaga ng $18 milyong. Sagot ni Bruce. Huminga ng malamig si Julius. Sobrang mahal. Ito ay medyo nakakaalarma na si Bruce ay. Nagsasalita tungkol sa napakalaking halaga ng pera sa isang walang pakialam na tono. Iyon na lang Bruce, sabi ni Julius. Sinunod niya ang kanyang lolo at pumili ng 2 sasakyan. Kahapon lang ay hindi niya kayang bumili ng taxi papunta sa Crimson Red Hotel, pero nagmamay-ari na siya ngayon ng 2 supercars na kanyang pinili. Sige, Young Master Raves, ang mga sasakyan ay personal kung ihahatid sa iyo sa sandaling matapos ang customization, sabi ni Bruce. Tumango si Julius bago tumungo sa elevator. Tanghali na noon at gusto na niyang magpahinga. Ding! Stay tuned for next episode. Please like and subscribe then click the notification bell for more updates.